Million fans around the world, get ready to rumble! So kung nanonood kayo na tong podcast na to, no? Toxic tong podcast na to. Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Hello, man. Kilala mo You don't do that to me. Dahil ako, binibigyan ko kayo ng pagkakataon sa buhay. Actually, no, isang araw ko lang din nalaman yung chismis na yun. Oh, yun. Hindi na kaya yung mga yan. One word na lang. One word. Pipino. Ayan, welcome sa ang paborito nating podcast. Bagong episode ulit tayo. Pero first and foremost, okay, apologies. Okay, kasi today dapat sport episode natin, pero dahil nga sa unseen circumstances, hindi natuloy. Pero yun, huwag kayong mag-alala kung nag-expect kayo, kung mahilig nga kayo sa sports, basketball, those kind of stuff. Yan, i-re-reschedule naman namin yun. Okay, tuloy pa din siya around April. Basically, next month na. Actually, 3 days na lang. Ano rin naman eh. Pero yun, di ko pa alam kung ano yung exact date, pero around April. Okay, around April. Diyan pag-uusapan namin, kung medyo mainit-init pa, siguro yung si K-Showtime, yan, trending yan ngayon, lalo na sa community ng basketball. Yan, si K-Showtime, si Bolbol. Okay? Yung player, hindi yung Bastos. Pero yung player, si Bolbol, yung anak ni Manot Bol. Kasi naka 2 games na siya dito sa PBA. Ang problema is yun nga daw, may issues daw sa attitude. Pero, so pag-uusapan namin yun, okay? Once na magkaroon, ma-schedule namin, okay, yung basketball talk namin, no? Tapos, yun. Again, mahilig kayo sa basketball, magugustuhan nyo yun. Okay? Guaranteed. Guaranteed. Okay? So, ito. Before we start, ganap muna tayo. Anong ganap natin, Louie, for this episode? Yung ganap ng March 28, 1996, ito yung final episode ng original series ng Neon Genesis Evangelion. Ayun. Ano yan? kung napanood, di mo ba napanood? Anime yan eh. Di mo ba alam yan? Hindi. Yan, actually, yung Neon Genesis Evangelion na yan. Kung matatandaan nyo sa previous episode, nung Beyblade, di ba? Pinakita rin ni Boss Pat yung mga laruan niya noon, yung mga robot niya na na Neon Genesis Evangelion. Yun, anime yun. Now, sikat siya kasi different siya sa other mecha type na anime. Mecha genre na anime tulad ng Gundam, ano ba? Code Geass, yan, 'di ba? Mga mecha na anime. Now, itong Neon Genesis Evangelion na yan, for me, nahirapan akong panoorin yan. Kasi heavily more on psychological stuff yung anime na yan. Kaya different talaga siya sa tulad ng Gundam, 'di ba? Though yung Code Geass, rin siya medyo psychological stuff din. Maganda din yung storya, pero kung mapapanood mo yung Neon Genesis Evangelion, akala mo typical mecha genre na anime siya, pero kung mapapanood mo, iba talaga. Iba yung kalidad niyan. So, for me, tingin ko medyo hati yung yung opinion ng mga tao dyan. So, others, siguro hindi nila mag-gets yung storya, masyadong complicated, masyadong deep. Pero yung ibang fan or mahilig sa anime na psychological, malalim yung meaning, parang lalo yung ending yan, ambiguous yung ending yan eh. 'Di ba? So, kung may time kayo, kung gusto nyo i-try, I highly suggest you do it.
and then you make a decision for yourself. So, yun. Ano yan, may cult talaga yung ano na yan, anime na yan. May mga followers talaga yung anime na yan. So, for me, medyo ako dyan eh, medyo hindi ko naman sinasabi na napapangitan ako. Siguro for me, masyado lang siyang malalim para sa akin. Okay, so kasi ako, I watch anime for my own entertainment eh. So, alam mo yun, kung na-stress ako sa kakaisip, kaya yun, it's a, medyo sa akin, medyo, hindi siya para sa akin. Pero I get those people na na mahilig sa this kind of stuff. Siguro masasuggest ko din, aside from yung mga kadikit, yung mga anime na katulad nito na hindi mecha pero psychological stuff na anime, yung Zankyo no Terror. Yun yung mga ganong klaseng anime. Yung mga ganyan yan. So, yun lang. Okay. March 27th or to 28th, depende sa time zone, 1996. Yan, nirelease ang final episode ng Neon Genesis Evangelion. So, yun. Thank you, Louie, no? So, may ano ka ba? Meron ka ba bang topic dyan before we start? Wala na siguro. All good, okay. So, thank you, Louie, ulit. Let's proceed na rin sa sa pinaka purpose ng episode na to. Okay? So today, chismisan muna tayo, no? So as you can see, solo host muna tayo since wala si Boss Pat ngayon. Okay, nang huli ng Tarsier sa Bohol ulit. So, yung topic natin, siguro social issues muna. Okay, nakita nyo naman siguro dun sa sa cover photo, no? Social issues. Ano ba ang pinaka-main na topic ngayon? Wala nang iba kundi yung walang tigil na pagtaas ng ng gasolina. 'Di ba? Lahat talaga tayo diyan na apektado, and obviously, nakikita nyo naman, hindi ako economist. 'Di ba? Okay, so lahat ng points na i-mention ko dito coming from an average Pinoy middle class perspective. Okay? So, ito lang. Perspective ko lang to bilang isang simpleng mamamayang Pilipino. So, actually, inisip ko din kung okay lang ba kung magbigay ako ng points without being an expert sa economy. Pero na-realize ko na kahit maging economist ka man o hindi, apektado ka pa din no? So I think everyone has the right to to give their thoughts about sa crisis na kinakaharap natin dito, no? So kasi yun 'di ba? Damay-damay yan, 'di ba? I forgot kung sino nagsabi sa akin. I think yung late AirPods ko, no? Na simple lang yung explanation dyan. Binibigyan siya ng simple explanation na kung bakit tumataas ang lahat ng bilihin, mga dagang gastusin dahil sa sa pagtaas nga ng gasolina. So kasi ano nga daw yan, para magkakadugtong yan. Kasi for example, yung magsasaka, hinarvest niya yung mga gulay nila, 'di ba, yung mga palay. So paano i-deliver yan, yung mga goods na yan? Diba? Via truck. Diba? And yung nagpapatakbo sa truck, gasolina. Diba? So, yun, yung kumbaga yung transpo diba? Tataas yung bayad nila sa transpo. So, yung mga goods, tataas din ang presyo, diba? So, tingin ko naman, alam nyo na yun, diba? Okay? Tapos, yung mga talaga, tingin ko, so yung napansin ko sa social media, yung pinaka tinatatamaan talaga dito, yung mga jeepney drivers na kahit anong sipag, wala, yung ipon nila, parang kulang dahil nga sa sa sunod-sunod, parang weekly, laging grabe yung taas ng ng gasolina.
Tapos ang masakit pa dyan, yung dagdag lang sa pamasahe, piso lang, di ba? Tapos yung dagdag ng gas, hindi normal. Diba? Dahil sa, gera sa Iran, no? Another na pinaka-affected na set of people ay yung araw-araw din na nagko-commute. Diba? Tayo mga middle class din, yung mga araw-araw na nagtatrabaho, araw-araw nagko-commute, araw-araw na yung mga nagmo-motor, nagko-kotse, di ba? Apektado rin tayong lahat diyan. Kasi ito nakita ko yung parang post, yung parang picture siya sa MRT or LRT. Kung dati, 'di ba, diyahe na. 'Di ba? Yung normal na rush hour, ang hirap nang sumakay diyan, ang haba ng pila. Abay lalo na ngayon kasi yung mga dating nagkokotse, yung dating nagmomotor, they chose to take buses or trains para makatipid, 'di ba? So grabe. Parang thank God hindi ako nagtatrabaho sa EDSA. Thank God diyan lang ako sa Alabang nagtatrabaho. 'Di ba? Parang kahit paano though yes, mataas ang presyo ng pamasahe, nagdagdag yung presyo ng pamasahe, about 5 pesos. For me, medyo kaya pa naman. Pero imagine, though yes, 5 pesos, pero kung doon ka nagtrabaho sa EDSA, let's say sabihin natin, mas taas yung sweldo, diyan sa Manila. Pero yung yung hassle ng travel, tangina sobrang haba ng pila sa MRT. Diba? Parang stress ka na nga sa trabaho, pagod ka sa trabaho, pagod ka pang pumila, nakaka-stress din pumila, di ba? Tapos ito inapansin ko parang parang hindi prepared. Ito in my own opinion lang parang hindi masyado prepared yung government dito sa sa kinakaharap nating crisis. Kasi kailan ba nag-start yung gera dyan sa Iran nung nag-start na atakihin ni Trump or ng USA yung Iran February 20, basta around end ng February, start ng March. Maganda sana kung yung libreng sakay, yung idea ng libreng sakay, pero as far as I know hindi naman nationwide. And another thing is, yes, libreng sakay siya. I appreciate na you don't have to pay for it, pero di ko lang kung totoo pero may nakita ako na parang yung mga gamit na ginagamit na kotse or sasakyan para sa sa libreng sakay hindi magandang klase, parang di ko sure pero parang dump truck daw. Pero di ko lang kung meme yun o hindi. I hope na meme yun. I hope na joke lang yun. Kasi di ba parang sabihin natin, bigay ng gobyerno, pero by the end of the day, galing pa din yan sa natin, sa tax natin. Galing yan sa tax ninyo, guys. Kung sasabihin ninyo kung nakaka-receive kayo ng tulong, ayuda mula sa gobyerno, tapos sabihin nila tapos may makita kayo na nagre-reklamo na bakit ito lang ang nare-receive namin, tapos may mga nagko-comment na pasalamat ka, ma'am, dinibigyan ka pa dyan Diba? Mali yun, kasi nag-ambag ka every month nagbibigay ka sa ng tax sa gobyerno, tapos yung marireceive mo lang noodles, diba? Ilan delata lang, diba? Unfair pa din yun yung hindi nakikita ng ng mga tao na kumbaga kung ituring nila yung mga nasa government, yung mga politicians na yan, parang iniidolo na diba? Magiging fanatic na tong mga tao na to sa kanilang mga bias na politicians. So, yung ayuda na napansin ko, yun nga parang 5K para sa sa mga jeepney driver yata yun. Kasi para sa akin, parang lang yun By the end of the day, parang band-aid solution lang yan. 'Di ba? Kasi yes, makakakuha ka 5K. 5K is 5K. Diba? Saan ba naman makakapulot ng 5K, diba? Pero kung tuloy-tuloy pa din yung pagtaas ng gasolina, parang talo pa din yung mga jeepney driver dyan. Kasi kung tuloy-tuloy yung pagtaas nga ng gasolina,
Hindi parang nalalagas din yung yung ayuda na nabibigay diyan sa mga jeepney driver. Baka nga kulang pa nga yan eventually kasi hindi natin sure kung gaano ba katagal yung gera na yan diyan sa Iran. 'Di ba? Tapos another yung parang nakita ko pang issue din diyan sa ayuda is yung nga daw yung ibang jeepney driver ay hindi kasama ron sa listahan ng DSWD yata yun tsaka ng LTFRB. Hindi daw kasama yung pangalan nila doon. So imagine, hindi ka na masada for that day, tapos biglang hindi pala kasama yung pangalan. Kasi hindi ka na masada for that day kasi pumila ka kasi nag-expect ka ng ayuda. 'Di ba? Tapos then turns out yung ipinila mo, yung binilad mo sa araw for that specific day para makakuha ka ng ayuda, para lang sa wala, 'di ba? Kawawa yung mga jeepney driver. Tapos may nakita pa ako na parang matanda na, tapos yun, nung turn niya na, haba ng pila niya, tapos yung turn niya na, turns out na hindi pala kasama yung pangalan niya, yun, hinay blood. Itong si tatay, kawawa naman, 'di ba? Ay, nako. Makawawa talaga yung mga normal na Pilipino na naghahanap buhay. Tapos, sasabihan pa na magsipag ka kasi para umangat ka sa buhay. Diba? Yung sinasabi ng mga motivational speaker na out of touch sa realidad. Diba? Araw-araw ka namamasada. Diba? Tapos sabihin, diba? Araw-araw namamasada para makakain ka ng 3 times a day, 'di ba? Para sa pamilya mo, pakainin mo yung mga anak mo, 'di ba? Tapos sasabihin na na hindi ka kasi nagsisipag. Grabe naman 'yun. Masyadong minsan kasi itong mga motivational speaker na to, out of touch sa realidad no? Tulad nga ng sinabi ng itong mga motivational speaker na kuno na to, no? Tulad nga ng sinabi ng ng katrabaho ko, ni Boss Aljem. Tingin ko mga yan. Nag-iisang anak na nga lang hindi pa paborito. Kaya nagkaganyan. Nagkaganyan ng utak niya mga motivational speaker na yan. Tapos, tingin ko ito pa yung pinaka-insulto. Actually, siya, sampal para sa akin, sa mukha ng mga Pilipino nung sinabi ni Claire Castro na hindi pa daw oil crisis ngayon. Instead, lang daw, parang price disruption lang. Parang imagine mo yun. So, ang reasoning niya, kasi may enough pa daw na na oil ang Pilipinas. Kaya walang oil crisis. Pero ang question ko dito ay, kung walang oil crisis, bakit tayo nagtataas ng presyo sa gasolina na pagkataas-taas, umaaray na yung bulsa nating lahat? 'Di ba? Kung wala talagang oil crisis. Diba? Kasi yung weekly na pagtaas too much talaga para sa mga sa mga chopper. Kasi maybe by definition wala. Okay, hindi ako sure sa mga technicalities niyan. Okay, by the end of the day, okay, sinabi ko na sa inyo kanina, perspective lang to ng ng middle class, average Pilipino na nasa middle class, no? So maybe yun nga yung definition. Okay, by definition wala pang crisis. Pero para sa akin, no, parang crisis na talaga to dahil sa sa laki ng gastos, hindi normal. Naalala ko yung yung parang may isang kong katrabaho na nagtatanong siya about sa work from home options. Kasi yun nga, mahal talaga ng gas. Mahal ng gas. And parang, yun nga, araw-araw siya nagmomotor. And nakikita ko talaga na stress yun sa mukha ng kasamahan ko na yun. Kasi, yun nga, ang hirap din talaga Ang hirap na araw-araw kang pumapasok tapos yung imbis na ipon mo napupunta pa sa gas. Na hindi, na yung bawas dun sa yung bawas dun sa gastusin mo, no, yung imbis na ipon mo, kayong bawas dun sa ipon mo, hindi mo pa
Hindi pa ikaw yung may fault nun. Ba hindi ka naman bumili ng kung ano-anong magarbong damit diyan, 'di ba? Kaya nabawasan yung supposedly ipon mo. Hindi man naman yun fault eh. Fault yan ng mga tao sa taas, 'di ba? So, yun. At ito pa nakakatawa, no? Sinasabi nitong ni Claire Castro na wala daw crisis, pero itong gobyerno gumawa ng crisis committee. Walang crisis, ha? Pero gumawa sila ng crisis committee. Well, maybe because they created this kind of committee to prevent a bigger crisis dito sa Pilipinas. Maybe that's their plan. Kaya gumawa sila ng committee na yan. So, yun. Kasi parang may nabasa ako na once they say na mayroong oil crisis, ang mangyayari yata is parang isususpend nila yung tax sa fuel. So yun, ang mangyayari, maybe kung wala ng tax, wala na silang kita, ganun ba yun? Kaya ayaw nila magsabi na mayroong oil crisis, diba? Kasi kung yun nga yun yung nabasa ko na kapag nag-announce sila, okay, mayroong oil crisis, meaning na may problema tayo sa oil. So ang mangyayari is masususpend yung tax sa fuel, and sana sila kukuha ng makukurakot nila. Hindi, joke lang. So yun, I don't know, kayo na mag-decide dyan. So maybe ganun ang mindset, di natin alam. Pero ito lang akin, I think the government shouldn't say those kind of stuff. Kasi meron talagang crisis. Yun ang perspective ko, ha. Kasi grabe yung yun nga, ang bias ko na ulit talaga ako sinasabi na mahal yung gasolina, which is totoo naman. Kasi imagine, ako first time ko makakita na more than 100 yung per liter lang liter ng diesel. Grabe. Parang dadaan pa lang ako dun sa sa gasolinahan malapit sa office. Parang ang kati. Ang kati. 'Di ba? Di ba? Pero sinasabi ko na sa inyo, by the end of the day, huwag kayong makinig sa akin dahil hindi naman ako expert dyan. Okay, actually, itong episode na to, huwag kayong makinig dito. Okay, trip lang to. Okay? So anyway, nakakatuwa lang na dati yung mga supporters dyan sa gera sa Iran. Diba? Daming supporter ni Trump dyan sa gera na yan. Mga Pilipino, hindi mga Amerikano, mga Pilipino pa na sumusuporta dyan sa gera sa Iran. Dati, yes to war na sila. Okay? Tugisin daw ang mga terorista. Yan ang sinasabi nila. Pero ngayon, wala nang ingay. Kasi na-realize nila na may impact na maapektuhan sila ng gera dyan sa Iran. Diba? Kasi maybe dati hindi nila nakita na na tataas pa rin na sobra-sobra yung presyo ng ng gasolina. Hindi nila nakita. Kumbaga, ang thinking nila is surface level lang. Di ba? So, yun, parang short-sighted lang sila tumingin. Napansin ko lang. Yun, they say niya na kaya nila ginera yung Iran. Okay, kaya sila sumusuporta sa paggera dyan sa Iran kasi yung Iran sumusuporta sa mga terorista like yung Hamas. And they also say na parang masama yung yung pamamalakad ng Iran sa mga tao nila. So, does Iran support terrorists like Hamas? I don't know for a fact. Does Iran practice democracy? I believe hindi. Hindi sila nag-practice democracy. Okay. Pero para sa akin, hindi talaga solution yung war kasi nakita nyo naman yung yung effects ng war. 'Di ba? Kasi yes, yung mga terorista na yan at saka yung abusadong gobyerno na yan, they do harm sa mga tao.
sa mga tao na hinahawakan nila. Okay? Pero yung gera, ganun din eh. 'Di ba? Nung binomba ng US yung Iran, 'di ba? O kung lumala yan, marami pa ring inosenteng mga bata ang madadamay diyan. So, anong difference nun? 'Di ba? Kung ayaw niyong sinasaktan ng Iran yung mga tao nila, tapos ang gagawin niyo is papasabugan niyo sila ng mga bomba sa bansa nila. Eh di ba, parang madadamay din sila nun eh. So, anong difference nun? Diba? So, hindi ko naman sinasabi na mabuti ang Iran, masama ang Iran. I don't know. Because by the end of the day, for me, democracy, mas mabuti yan. Mas better siya kaysa dictatorship. Okay? Kasi kung may dictatorship, for example, itong Pilipinas, dati, di ba, nagkaroon ng dictatorship sa nangyayari, nagkakaroon ng censorship, lalo na sa media. Kung merong kung merong martial law, wala tayong podcast ngayon, wala tayong podcast sa Spotify na pinapakinggan natin, di ba? Yung mga napapanood natin sa TV, ano rin yan, filtered din. So, yun, hindi rin talaga maganda ang dictatorship kasi they have the final say on a lot of things. Kumbaga walang freedom of expression, di ba? Payag ka ba na wala kang freedom of expression, di ba? You want to say something pero bawal, di ba? Kung if you try to say something against a government, dadakipin ka, ipapakulong ka. Di ba? So yun, pero by the end of the day, tulad nga ngayon, grabe yung bilihin. Tapos ang income, hindi naman nataas. Di ba? Mabuti sana kung yes, tumaas ang bilihin, pataas din ang sweldo mo. Pero hindi eh. Ganun pa rin yung sweldo mo, pero tumataas ang bilihin. Diba? Kung ba para sa yan yung mga sumusuporta sa gera na yan, short-sighted. Diba? Nung the moment na nagsabi si Trump na gagarahin niya yung Iran, diba? Sabi nila, woo! Let's go Trump. Sige, bombahin yung mga yan. Diba? Yan. Ano ngayon na nangyari? Diba? Lahat tayo nagsasuffer ngayon. Diba? Tapos meron pa akong nakita na na todo suporta siya dyan. Todo suporta siya kay Trump na garahin yung Iran. Diba? Kasi he thinks niya na yung Iran may ties nga daw sa terorista. Okay. So maybe marami siyang alam with regards to that. Baka mayroon siyang insider, 'di ba, sa militar diyan sa USA, I don't know. Pero then turns out pala na kaya pala todo suporta rin talaga siya is kaya wala siyang pakialam sa magiging effects ng war, yung pagtaas ng gasolina is pala siya, naka-electric bike siya. As in yung big bike niya is electric. Tapos yung bahay niya is solar panel. 'Di ba? So kaya pala okay lang tumaas ang gasolina kasi hindi siya masyadong maapektuhan. Hindi siya masyadong maapektuhan, 'di ba? Pretend siya, I forgot the right term pero yun yan. Parang diba, parang medyo selfish kind of thinking. Hindi mo naisip na hindi lahat ng tao ay may ganyang na makakabili ng ganyang klaseng mga bagay. Solar panel, diba? Electric motorcycle, di ba? Hindi naman lahat ng tao makakabili ng ganyan di ba? So again, selfish kind of thinking. So, yun. And another thing, parang parang nakalimutan na rin kaagad nila kung paano nung ginera ng USA yung Iraq back then, di ba?
ginera ng USA yung Iraq. Then, kasi meron nga daw weapons of mass destruction. Ito totoo to May weapons of mass destruction daw ang Iraq. Kaya nila ginera. Then, turns out, wala pala. So, ngayon, kaya medyo ano na rin ako, parang skeptic na rin ako dyan sa pag-atake ng US sa sa Iran. US tsaka Israel dyan sa Iran. Is it just because they care about sa people ng Iran? They care na they want to make sure na hindi makakagawa ng nuclear weapons itong Iran, 'di ba? They feel threatened. They want to make sure na hindi gagawa ng nuclear weapons ang Iran. I don't know kung yun ba talagang reason, or baka they want to get yung oil ng Iran for their own good. 'Di ba? They want more power. Yung US tsaka Israel na yan. Okay, so pero ano na yun different story na rin naman yun. Okay, different story na rin yun. So ano nga ba main point ko dito sa episode na to, no? Kasi for me, no, kasi kahit yun ay no matter what, kung gaanong kakasipag, kabuti sa kapwa mo, parang it won't really matter kasi para sa akin palpak talaga yung yung sistema talaga kahit anong sipag mo, kasi yung kumokontrol ng sistema na yan sa yung mga tao sa taas. Tapos yung mga tao sa taas nag-aaway-away para maupo dun sa number 1 seat. 'Di ba? Doon sa pinakamakapangyarihan na upuan na 'yan. Yun lang pakinilo. Wala naman silang pakialam kung kung mapagserbisyohan nila yung na yun. Yung mga nasasakupan nila, 'di ba? Nag-aaway-away para makuha yung precious oil diyan sa Middle East. Dito sa Pilipinas din mo. 'Di ba? Unity team daw. Tapos turns out sila pa pala yung nag-aaway. 'Di ba? Sila pa yung nag-aaway sa comment section. Pocha. Oh, yun nga, power ang goal nila. Hindi maglingkod, hindi to create progress sa nasasakupan niya. So, yun. So, yun, sabihin nyo na tamad ka lang, kaya mo nasabi yan. So, okay, sabihin nyo yan. Diba? Sabihin nyo yan sa mga magsasaka, sabihin nyo yan sa mga mangingisda, o kahit yan sa sa chopper, diba? Kung nagko-commute kayo, diba? Upo kayo sa tabi ng chopper. Tapos kapag nag-open up yung chopper na ang mahal ng gasolina, no? Tapos sabihin mo, tamad ka lang diba? Tamad ka lang, kaya kulang ang pambayad mo sa gasolina. Yan. Sabihin mo yan. Diba? Diba? Kasi mga mindset nila, mga bulok yung mindset nila Lahat yan nagsisipag, again, para makakain. Tapos, kasi iba-iba kasi ang ang opportunities na dumadating sa kanila compared dun sa mga taga dito sa atin, sa urban areas, di ba? Yung iba, ever since na pagkabata nila, natuto sila mangisda. Instead na mag-aral sila, instead they learn how to read, how to write, di ba? How to communicate, diba? How to do math, learn about science. Hindi nila natutunan na. They learn ibang natutunan nila, magsaka o mangisda. Diba? Pag nakatira sila sa mga probinsya. Yun lang ang alam nila. So, hindi sila walang opportunities na dumarating sa kanila. Iba yung napapagdaanan nila. So, it is really unfair to compare them sa atin, lalo na dito sa mga sa mga city people, 'di ba? And yun, one last thought na lang, no. Okay. Actually, ang bilis pa ng episode natin. 40 minutes pa lang. So anyway, yun nga, one last thought na lang, no. For me, this really depressing na actually no. Hindi depressing. Frustrating.
frustrating na lang yung word na gamitin natin para hindi magalit si Robin, si Binoy. Na ito yung yung ibibigay natin sa magiging future na mga tao, sa mga bata. 'Di ba? Once na lumaki sila, ganito mahal na bilihin, 'di ba? Kasi kunwari tayo yung mga adults ngayon nagtatrabaho na maayos, gumigising na maaga kahit wala kulang sa tulog, 'di ba? Pushing ourselves to work para kumita ng pera, pero diba? Pera para magkaroon ng magandang future yung mga anak natin. Pero heto tayo, 'di ba? Kahit may ipon, parang parang hindi enough kasi ang taas talaga ng mga bilihin. Parang ito ba yung ipapamana natin? Ganitong klaseng sistema ipapamana natin sa future na future Filipinos, 'di ba? Yeah, people don't realize na na yung mga gera, sometimes it takes months. Minsan years pa. Yung tumatagal niyan. So yung gera ngayon, lalo na yan, US, Israel, Iran. Yan, mga powerful countries yung mga yan. So magpapataasan pa ng ihi yan. Maraming resources yung mga yan, di ba? May chance na marami silang resources. So may chance na mas lalo pa tumagal ang gera na yan. Kasi tulad yan, iniipit ng Iran yung Strait of Hormuz. So, di ba? Mangangaray yung ibang bansa. Di ba? Ang resulta, I think, baka ang plano ng Iran is igigipitin nila yan, yung Strait of Hormuz na yan, hanggang sa mangayaw na yung ibang bansa and tuluyan ng umanib sa kanila. Di ba? Maging against sa USA at sa Israel. And yun na baka magkaroon na ng World War III, which is I doubt na magkakaroon ng ganyan. So yun, very unpredictable, pero yun, sana wag mangyari. And lastly na naman, yun yan. Pero reminder lang, wag kayong makinig sa akin. Kumbaga parang kalokohan lang tong sinasabi ko, joke lang to. Basta kayo na bahala. Filler lang naman to para sa susunod na episode. Okay? Filler lang to. And yun, ayun pa pala. Ayun, si Boss Aljem, shoutout sa'yo. Pwede magmura sa comment. Pwede magmura. Putang ina, pwede magmura. Pero yun, itong katrabaho ko na to, si Boss Aljem. Yan. May, diba, pag may anak, yan, yung mga may anak, diba, nakaka-frustrate. Diba, magkakaroon ka ng anak, and they will live a world na mahal ng gasolina, diba, mahal ng pagkain, diba, parang ang sakit lang isipin no? So yun, I wanna know your thoughts guys, no? So if you want to leave a comment sa Spotify, yan, kung makikinig kayo sa Spotify, just leave a comment. Kung may feedback kayo on how we handle the podcast, welcome yan. Feedback is a gift. Drop nyo lang yung comments ninyo. And thank you sa nakinig. And also to support this podcast, follow nyo kami sa Spotify, Facebook, at doon naman sa mga podcast clips, sundan nyo kami sa TikTok. Yan, sundan nyo kami sa TikTok. Lahat yan, pangalan ay Ang Paborito Kong Podcast. Also, pakishare na rin yung podcast natin, di ba? Para kumalat ang lagim ng podcast na to. At para hindi kayo karmahin after 7 days. Okay? So, yun. Thank you again. Thank you sa lahat na nakinig. Okay? And yun. Thank you sa support. Yun. Peace out, guys. Peace out. Thank you.